Noong January 17, 2014 ay dumating ang mga police officer sa bahay ng isang 52 years old na si Harold Sasco at natagpuan ang kanyang duguang katawan. Sa investigasyon ay nalaman na may isang 18 years old na babae na nakatira sa kanyang bahay na akala ng lahat ay kanyang stepdaughter. Gayunpaman ay hindi nakita sa crime scene ng babae. Noong nalaman ng mga police officers ang nangyari sa bahay ay nagulat ang buong komunidad. Si Sarah Macklin ay pinanganak noong July 9, 1994. Lumaki ito sa Topeka, ang capital city ng Kansas sa USA. Lumaking inosente at mahiyain si Sarah ngunit napakabait din at maalalahanin. May nakababata itong kapatid na lalaki na disabled na siyang madalas na nag-aalaga. At isang nakakatandang kapatid na babae kung saan siya ay malapit. Sa murang edad ni Sarah ay nakaranas ito ng pang-aabuso ng kanyang kapitbahay. At nagdulot yon ng malalang trauma na nakaapekto sa kanyang buhay. Madalas itong binabangungot pag natutulog sa gabi at nagigising ng madaling araw. Pabalik-balik ang trauma kay Sarah at lumala ang stress at anxiety niya kaya wala rin itong katahimikan. Doon na nagumpisa ang madalas na pagtakas ni Sarah sa kanilang bahay at natuto na rin itong uminom. Doon ay nagdesisyon ang mga magulang ni Sarah na dalhin na ito sa psychologist para matulungan siya sa kanyang trauma. Ngunit hindi naging mabuti ang naging epekto nun kay Sarah. Mas lalo lang itong lumala dahil sa nag-divorce din ang kanyang mga magulang. Ayon kay Sarah ay nung naghiwalay ang kanyang mga magulang ay lalo lang nagparamdam sa kanya na walang nagmamahal sa kanya sa kanilang bahay. Kaya habang tumatagal ay hindi na rin niya kinakausap ang kanyang ama at hindi na rin maganda ang relasyon niya sa kanyang ina. Pakiramdam ni Sarah ay wala siyang lugar sa kanilang bahay at hinangad na umalis na lamang sa lalong madaling panahon. Sa edad na 14 ay nagtrabaho ito sa isang pizza parlor. Ang may-ari ng pizza parlor na yon ay si Harold Sasco. Kung titignan mo, si Harold ay napaka-successful nito at respetadong lalaki. Noong mga panahong yon ay nagmamay-ari siya ng 3 pizza parlor at isang devoted na Kristiyano. Ngunit ayon sa kanyang ibang empleyado ay sinasabi nilang bastos daw si Harold. Ayon sa isang empleyado niya na si Terry David na isa ring manager sa isa sa mga pizza parlor niya, ay inutusan daw siya ni Harold na mag-hire lamang ng mga babaeng magaganda at sexy bilang staff. Hindi yun nagustuhan ni Terry kaya kada may ma-hire siya ay binibigyan niya ito ng warning na mag-ingat sa kanilang boss. Nung natanggap si Sarah at nung sinabihan ni Terry na mag-ingat kay Harold ay binaliwala niya yon at akala niya ay nagbibiro lamang si Terry. Nung nag-umpisa na magtrabaho si Sarah ay nag-umpisa na rin si Harold na makahilubilo sa kanya at habang tumatagal ay nakuha niya ang tiwala ni Sarah. Katunayan ay si Harold pa mismo sumusundo sa kanya sa paaralan at hinahatid siya sa trabaho. Binibilhan niya rin si Sarah ng mga gamit at sinabi na tratuhin na lamang siya bilang ama. At sinabi niya rin kay Sarah na huwag sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kung ano ang pinapakita ni Harold sa kanya. Sinunod yun ni Sarah kaya walang kaalam-alam ang kanyang pamilya sa nangyayari. Sa edad na 16 ay nakaranas ulit si Sarah ng panghahalay sa isang kaibigan. Nakalimutan na sana ni Sarah mga nangyari nung maliit pa siya, ngunit dahil sa nangyaring panghahalay ulit ay bumalik na naman ang sakit at trauma na naranasan niya nung mga nakaraan. Bumalik ulit sa psychologist si Sarah at doon na siya na-diagnose ng post-traumatic stress disorder or PTSD. Dumating na rin sa puntong gusto na lang ni Sarah bawiin ang kanyang sariling buhay. Ang resulta ay siya inilagay sa psychiatric hospital at doon ay tumanggap siya ng therapy at pinainom ng mga gamot para sa rehabilitation. Nung nakalabas ng hospital ay tinuloy pa rin ni Sarah ang pag-inom ng mga gamot at madalas ay bumabalik sa psychologist para mas lalo pa siyang matulungan makarecover. Ngunit para kay Sarah ay napaka-stressful ng sitwasyon nila sa bahay at hindi niya kayang doon pa manirahan. Noong mga panahon na nasa psychiatric hospital ito ay hindi na siya nagtatrabaho pa kay Harold. Ngunit tuloy pa rin ang kanilang pag-uusap. Nakakita ng oportunidad si Harold kung saan si Sarah ay mahina kaya sinamantala niya yon. Ilang beses niyang niyaya si Sarah na sa kanya na lang tumira dahil sa single naman siya, walang anak,
walang karelasyon at naninirahang mag-isa sa kanyang bahay. At maganda ang takbo ng kanyang negosyo kaya matutulungan niya si Sarah pagdating sa pinansyal na aspeto. Katunayan ay nag-alok pa si Harold na siyang magbabayad para sa kanyang tuition sa kolehiyo. Paulit-ulit na tumanggi si Sarah sa mga alok sa kanya ni Harold. Ayaw niyang tumira kasama si Harold bagaman gusto niyang umalis sa kanilang bahay dahil halos araw-araw silang nag-aaway ng kanyang ina at minsan pa ay dumadating na sa puntong sinasaktan na siya ng kanyang ina. Taong 2012 ay graduate si Sarah ng kanyang high school sa edad na 17. Hindi nagtagal ay tinanggap ni Sarah ang alok ni Harold na doon na lang tumira sa kanya. Naisip ni Sarah na yun na ang pagkakataon na magbabago ang kanyang buhay at mabibigay ni Harold ang lahat ng kanyang pangangailangan. Na talaga namang ginawa ni Harold sa umpisa. Binili niya ang lahat ng pangangailangan ni Sarah. Pina-enroll niya ito sa college, libreng pagkain at bahay at madalas na nagbibigay ng regalo sa bata. At walang hinihinging kapalit. Ngunit nagbago ang lahat nung tumuntong na sa edad na 18 si Sarah. Noong mga oras na yon ay nagumpisa na mag-alok si Harold ng mga kakaibang bagay kay Sarah. Ayon sa kanya ay gusto niyang makipagtalik sa kanya si Sarah, kapalit ng lahat ng bagay na ibinigay niya kay Sarah at mga ginagawa niya. Na hindi naman sinang-ayunan ni Sarah dahil para sa kanya, ang turing niya kay Harold ay isang ama. At noon ay malinaw nilang pinag-usapan na ituring siyang stepfather ni Sarah para walang mali siyang kanilang pagsasama. Hindi inaasahan ni Sarah na darating ang araw na hihingi si Harold ng mga ganong bagay mula sa kanya, kapalit ng lahat ng kanyang ibinigay. Ayon sa ina ni Sarah ay hindi siya pumayag na lumipat o tumira ang anak kay Harold, ngunit hindi raw nakinig sa kanyang anak. May ilang taong malapit kay Harold at Sarah ang nagsabi na narinig nga nila na daddy ang tawag ni Sarah kay Harold. Nung tumanggi si Sarah ay sobrang nagalit si Harold. Sinabi niya na pag hindi pumayag si Sarah sa gusto niya, ay babawiin niyang lahat pati ang pagpapatira niya kay Sarah. Alam ni Harold na dating nalulong sa bawal na gamot si Sarah at umiinom din ito ng bata, kaya kinuha yon na pagkakataon ni Harold. Binigyan niya si Sarah ng mga gamot na yon. At nung nahay na si Sarah ay doon na niya ginawa ang gusto niyang gawin ng paulit-ulit. Sa tuwing tumatanggi si Sarah ay mas lalong nagagalit at mas nagiging agresibo at bayolente si Harold. Sumulat si Harold ng listahan ng lahat ng mga bagay na binili niya kay Sarah at sinabi na hanggat hindi niya na ibabalik ang pera o ang lahat ng ginastos niya ay hindi siya pwedeng umalis ng bahay. Sinabi niya kay Sarah na kakasuhan niya ito pag hindi ito makapagbayad o pag nagtangka itong tumakas. Noong mga oras na yon ay may maayos na trabaho si Sarah, ngunit sumasahod lang ito ng minimum at ang kita niya hindi sapat para mabayaran ang lahat ng ginastos ni Harold. Kasama na doon sa ginastos ni Harold ang 2 beses na papa-cosmetic surgery ni Sarah na nose job at botox implant na nagkakahalaga ng malaking pera. At ang pangalawang surgery pa niya ay nagdulot sa kanya ng sobrang sakit kaya kinakailangan niyang uminom ng gamot sa loob ng 1 buwan. Humingi si Harold ng $16,000 na kabayaran mula kay Sarah. Dagdag pa doon ay siningil niya rin si Sarah sa mga buwan na tumira ito sa kanya. Hindi makauwi si Sarah sa kanilang bahay dahil sa minamanipula ito ni Harold at sinabi na walang may gusto kay Sarah na umuwi ito sa kanilang bahay. Nagbago ang pag-uugali ni Sarah. Hindi na siyang dating Sarah na tahimik at inosente. Naging agresibo ito at ayaw makipag-usap sa kahit sino at naging sobra itong matapang para na rin madepensa ng kanyang sarili. Ayon pa kay Sarah ay nagumpisa na siyang makaramdam na gusto niyang pumatay. Una ay pumunta ito sa isang pet store at bumili ng ilang pirasong kuneho. Pagdating sa bahay nila ay pinagsasaksak niya ang mga kuneho at binalatan at kinain pa. Nakita yon lahat ni Harold ngunit wala siyang sinabi kay Sarah. Katunayan ay pinagtawanan pa niya ito. Pag walang trabaho si Sarah ay nasa bahay lang ito ni Harold at nagpapakalunod sa paggamit ng bawal na gamot at umiinom. Sa isang punto pa ay nagumpisa na rin itong uminom ng mga antidepressants sa paniniwalang makakatulong yon sa kanya. Lumipas ang ilang linggo ay napansin niyang walang epekto ang mga gamot kaya nagpalit ito ng mas matapang ngunit hindi pa rin nakatulong. Noong January 17, 2014 ay pumunta ang mga police officers sa bahay ni Harold.
Inireport ng kanyang mga staff na hindi na nila nakita ito ng ilang araw at hindi na rin nila makontak. Kumatok ang mga pulis ng ilang beses ngunit walang may sumasagot. Tinignan nila ang mga bintana at doon nila nakita ang katawan ni Harold na puno ng dugo. Sinira ng mga pulis ang pintuan para makapasok. Noong nakapasok na sila ay nakita nila ang ilang bote ng beer na wala ng laman na nasa tabi ng wala ng buhay na katawan ni Harold. Dinala ang katawan ni Harold sa medical examiner's office para suriin ito. At doon nakita na namatay ito dahil sa ilang saksak na tinamo sa kanyang leeg. Dagdag pa doon ay sinuri din ng mga pulis ang bote ng beer. Ayon sa forensic report, ang beer ay may halong sedative pills. Alam ng mga pulis na kasama ni Harold si Sarah nakatira sa bahay. At nung dumating sila ay nakita nila ang cellphone ni Sarah. Alam nila kung ilang taong lamang si Sarah, kaya ang akala nila ay nawawala ito o may kumuha sa kanya na labag sa kanyang kalooban. Kalaunan ay nalaman ng mga pulis na tumawag si Sarah sa kanyang trabaho at sinabing hindi muna siya papasok ng ilang araw dahil sa may namatay na kamag-anak. Kinausap din ng mga pulis ang ina ni Sarah at ayon sa kanya ay sinubukan ni Sarah na kontakin ang kanyang lola. Nag-trace sa mga pulis nung tawag na yon at nalaman nila na tumawag si Sarah gamit ang payphone sa iba't ibang convenience stores. Nalaman din nila na bumiyahe si Sarah mula sa Kansas papuntang Texas. Nireview din ang mga surveillance footage sa mga nasabing convenience store at nakita mag-isa lang siya noong mga oras na yon. Doon nila nalaman na hindi na-kidnap si Sarah at siya ang prime suspect sa pagpatay kay Harold. January 25, 2014, 11 days pagkatapos ng pagpatay ay natagpuan ang 19 years old na si Sarah na natutulog sa loob ng sasakyan ni Harold sa Everglades National Park bandang 10:30 ng gabi. Noong ginising siya ng mga pulis para arestuhin, ay nakita nilang may baril ito na puno ng bala at mga ilegal na gamot at 2 kutsilyo. Sa oras ng kanyang pag-aresto ay hindi dinala si Sarah sa Kansas kundi iniwan ito sa Florida kung saan ay tinanong pa siya ng ilang mga investigador. Hindi nanlaban o nagmatigas si Sarah. Agad niyang inamin na siyang pumatay kay Harold at tumakas. Detalyadong ikinuwento ni Sarah ang mga nangyari sa investigador. Ayon sa kanya, ilang araw bago ang krimen ay pumunta ito sa pharmacy nung wala sa bahay si Harold. Bumili ito ng gamot para sa insomnia. Noong January 14, 3 araw bago matagpuan ang katawan ni Harold ay day off ni Sarah. Habang may inaayos daw si Harold sa bahay, ay inutusan niya si Sarah na dalhan siya ng beer. Kaya naisip ni Sarah na yun na ang pagkakataon. Alam niyang hindi lang isa ang iinumin ni Harold. Nakailang hingi si Harold sa kanya ng beer. Sa pang-ikatlong bote ay doon na nilagyan ni Sarah ng sleeping pills ang beer. Ayon sa kanya ay sinadya niya na sa ikatlong bote niya ilalagay para hindi mapansin ni Harold na nag-iba ang lasa. Hindi lang sa pangatlong bote niya nilagyan ng pills kundi sa pang-4 at pang-5 pang bote. Ang gamot na yon pag inihalo sa beer ay mawawalan ka talaga ng malay. Noong nawalan na ng malay si Harold ay agad na itinali ni Sarah ang kamay at paa ni Harold. Ayon sa kanya ay bahagya pang nagising si Harold habang tinatali niya, ngunit hindi na niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Nakaramdam siya ng matinding awa kay Harold noong mga oras na yon, ngunit determinado na itong gawin ang kanyang plano. Pagkatapos ay kinuha na niya ang kutsilyo at sinaksak ng ilang beses si Harold sa leeg na halos maputol na ang leeg ng lalaki. Noong nakitang patay na si Harold ay kumuha pa ng dugo si Sarah at sumulat pa sa pader ng bathroom ng salitang freedom gamit ang dugo ni Harold. Pagkatapos ay naghugas ito ng kamay, naligo at nagpalit ng damit. At pagkatapos ay kinuha niya ang pera ni Harold, tablet at sasakyan saka umalis. Ayon sa kanya ay sinadya niyang iwanan ang kanyang cellphone para hindi siya matrack ng mga pulis at para isipin nilang may nangyaring masama din sa kanya. Nagmaneho ito pamuntang Texas ngunit ayon sa kanya ay hindi niya nagustuhan doon dahil sa malamig paggabi. Kaya naisipan niyang pumunta sa Florida. Nung dumating ito sa Florida ay pumunta ito kay James Baker, isang local tattoo artist para magpatato. Hindi yon ang unang tattoo ni Sarah.
Umaasa si Sarah na kapag makipagtulungan ito sa mga pulis at sabihin ang totoong kwento sa kung paano siya abusuin ni Harold ay maaaring babaan ang kanyang sentensya. Ngunit hindi yon nangyari. Iprinisinta nila si Sarah bilang isang psychopath at si Harold ay isang kalmadong Catholic na gusto lamang tumulong. Sa isang punto ng interogasyon ay sinabi ni Sarah sa investigador na habang ginagawa at nangyayari ang mga bagay na yon bago pa man ang pagpatay, ay gusto na niya talagang makapatay. Ayon sa prosecutor na kaya pinatay ni Sarah si Harold dahil sa gusto lamang niya maramdaman ang pakiramdam na makapatay ng isang tao at hindi dahil sa bayolente si Harold. Nakita din ng mga pulis ang message sa cellphone ni Sarah mula kay Harold na humihingi ito ng pasensya sa pagpilit na makipagtalik sa kanya si Sarah. Ngunit hindi yon naipakita sa mga jury noong unang paglilitis. At ang lahat ng ebidensya na pang-aabuso ni Harold ay binaliwala para lamang mabigyan ng malalang sentensya si Sarah. Nagumpisa ang paglilitis noong February 2014. Ayaw gamitin ng defense team ang pang-aabuso ni Harold laban kay Sarah. Ang gusto nilang patunayan ay ang kanyang pagiging inosente dahil sa sakit sa pag-iisip na dissociative identity disorder. Ayon sa defense team, si Sarah ay bumuo ng maraming alter egos upang makayanan ng pang-aabusong pinagdaanan niya. Gayunpaman ay hindi matagumpay ang strategy ng defense team ni Sarah. At mismong judge at mga jury hindi naniniwala sa sinasabi ng defense. Ang prosecution ay nagpresenta ng isang detalyadong kwento. Sinabi nila na pinatay ni Sarah si Harold para lamang maranasan ang pakiramdam ng pumatay ng tao. At ang kanilang sexual na relasyon ay napagkasunduan na ng dalawa. Dagdag pa ng prosecution na ang mga pinagbabawal na gamot ay hindi si Harold ang nagdala sa kanilang bahay, kundi si Sarah kahit na walang aktwal na ebidensya pinakita. At matibay na pinatunayan ng prosecution na talagang plano na ni Sarah na patayin si Harold. Dahil nung tinignan nila ang cellphone ni Sarah ay nakita nila ang ilang mga messages na sinend ni Sarah sa kanyang kapatid na babae na nagsasabing nakahanap na siya ng paraan sa kung paano makatakas sa lalaki ng tuluyan. Pinaglalaban ng prosecution na ang krimen ay plinano at premeditated, kaya humingi sila ng conviction para sa first-degree murder. Tinignan din ang browser history ni Sarah at doon nakita na ilang buwan ang ginugol niya para malaman sa kung ano ang kahinaan ng leeg ng tao at kung paano umatake ng tao. September 4, 2015, si Sarah na nasa 21 years old noong mga panahong yon ay napatunayang guilty sa kasong first-degree premeditated murder at sinentensya nito ng life imprisonment na may posibilidad ng parol pagkatapos lamang ng 50 years. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.